Mayabang kayong mag-asawa! Darating din ang karma nyo, mga walang utang na loob! Ang sigaw na yun ni Manang Merna ay narinig ng lahat ng tao na nasa palengke. Ngunit sa panahong ito, wala pang nakakaalam kung kailan at paano ito magkakatotoo. Bago ang lahat ng karangyaan at bago naging matigas ang kanilang mga puso, ang mag-asawang sina Zenaida at Leonard nagsimula sa ibaba. Noon, sa gitna ng maingay at maputik na palengke, doon sila matatagpuan araw-araw na tinitiis ang malansang amoy at ang init ng sikat ng araw. Ang kanilang mga kamay, laging puno ng kaliskis habang pilit na inaalok ang kanilang mga tinda sa mga mamimili na madalas ay tumatawad pa ng husto. Sa paligid nila, marami silang kalaban ng mga tindero na kailangan ding dumiskarte para mabuhay. Minsan, halos mag-unahan sila sa pagtawag sa mga customer para lang hindi sila maunahan sa pagbenta. Leonard, tingnan mo itong mga tulingan natin. Parang malata na mga mata. Kapag hindi pa ito nabenta bago magtanghalian, siguradong malulugi na naman tayo ngayon. Huwag kang magreklamo dyan, Zenaida. Ginagawa ko naman ang lahat para maibenta to pero sadyang matumal ang pasok ng tao sa pwesto natin. Paano hindi magiging matumal? Ang mahal ng kuha natin sa supplier. Tingnan mo nga yung pwesto sa kabila. Dinadayo sila dahil mas mura ang benta nila. Masariwa naman ang sa atin. Ang problema rito sa palengke, kahit gaano kaganda ang tinda mo, kung wala silang pambili, wala rin tayo mapapala. Ay nako, isipin mo naman ang mga anak natin. Kailangan na natin bumili ng bagong uniform ni Kitty para sa high school. At kailangan din ni Junard ng bagong sapatos dahil butas na ang suot niya. Alam ko yun. Huwag mo na ipaalala sa akin dahil mas lalo lang ako nahihilo kung saan tayo kukuha ng pera eh. Kailangan natin mag-isip ng ibang paraan, Leonard. Hindi pwedeng habang buhay tayong ganito na lagi nangangamba kung may kakainin pa ba tayo bukas. Una, makakahanap din tayo ng paraan. Saka, ilalako ko na muna yung mga isda sa daan habang hindi pa tuluyan napapanis. Umuuwing bagsak ang balikat ng mag-asawa dahil sa baba ng kanilang kita ng araw na yun. Ang mga isdang hindi nabenta, tuluyan ang nabulok at hindi na pwedeng ilako muli kinabukasan. Halos manlumo sila dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon at sa dami ng bayarin na naghihintay sa kanila. At madalas, nauuwi sa pag-aaway ang kanilang pag-uusap tungkol sa pera. Subalit isang gabi, mas matinding dagok ang dumating sa kanila na sumubok sa kanilang katatagan. Ang kanilang dalawang anak na sina Kitty at Junard sabay na nilagnat ng mataas at tila hindi na bumababa ang temperatura kahit anong punas ang gawin ni Zenaida. Wala silang kahit 5 duling sa bulsa para dalhin ang mga bata sa ospital. Leonard, kailangan na nating dali ng mga bata sa ospital. Ang init-init na nila at parang nagde-deliryo na si Junard sa taas ng lagnat. Diyos ko, Zenaida, alam mo wala tayong pera ngayon. Ni pambili ng gamot, wala tayong mahugot sa bulsa natin. Hahanap ako ng paraan. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga bata na maghirap ng ganito. Pupunta tayo kay Manang Merna para matulungan niya tayo. Nakakahiya kay Manang Merna. Marami na siyang naitulong sa atin sa palengke. At baka isipin niya, sinasamantala natin ang kabaitan niya. Ano ka ba, Leonard? Buhay ng mga anak natin na nakataya rito. Kung ayaw mo sumama, ako na lang ang pupunta sa kanya. Si Manang Merna, isang kilalang negosyante sa palengke na may malaking pwesto ng mga frozen goods at grocery. Sa kabila ng kanyang yaman, kilala siya sa pagiging matulungin sa mga kapwa niya tindero. Nang makita niya ang itsura ng mag-asawa na halos maiyak na sa harap ng kanyang bahay, hindi na siya nag-atubili pa. Alam niya ang hirap ng buhay sa palengke dahil doon din siya nagsimula bago lumago ang kanyang negosyo. Heto ang pera, Zenaida. Dalhin niyo na agad ang mga bata sa ospital at huwag niyo nang isipin ang utang na ito. Maraming salamat po, Manang. Hindi namin alam kung anong gagawin kung wala kayo. Hulog po kayo ng langit sa amin. Unahin niyo na ang pagpapagamot sa kanila. Ang pera kinikita pero ang buhay ng mga bata hindi pwedeng palampasin ang oras. Maraming salamat po talaga. Pangako po na ibabalik namin sa inyo to sa lalo madaling panahon kapag nakabenta na kami. Sige na, kumilos na kayo. Balitaan niyo na lang ako kung anong sabi ng doktor tungkol sa kalagayan nila.
Opo, Manang. Maraming salamat po talaga sa kabutihan nyo. Zenaida, magmadali na tayo. Tawagan mo na yung tricycle para mabilis tayo makarating sa bayan. Salamat sa Diyos at may mga taong katulad ni Manang Merna. Hindi ko makakalimutan ang tulong niya sa atin. Dahil sa kabutihan ni Manang Merna, naging maayos ang lagay ni Kitty at Junard. Matapos ang ilang araw na pananatili sa ospital dahil sa matinding lagnat, nakalabas din sila at unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang mga pangangatawan. Habang bumalik ang mag-asawa sa pagtitinda sa palengke ng may mas malaking determinasyon. Malaki ang kanilang pasasalamat sa kanilang kumare dahil kung hindi dito, baka kung ano na nangyari sa kanilang mga anak. Isang araw habang nag-aayos sila ng kanilang pwesto, nilapitan sila ni Manang Merna na may dalang magandang balita tungkol sa isang oportunidad na maaaring makapagpabago ng kanilang buhay. Zenaida, Leonard, kumusta na ang mga bata? Maayos na ba ang pakiramdam nila? Opo, Manang. Malakas na po silang kumain ngayon at nakakalaro na rin. Maraming salamat po talaga ulit. Mabuti naman kung ganon. Tsaka may itatanong sana ako sa inyo kung interesado kayong pumasok sa ibang klase ng negosyo. Ano po yun, Manang? Ano mong trabaho basta marangal? Papasukin namin para lang makabayad sa inyo. Yung isa kong maliit na building malapit sa kalsada, iniwan na ng dating umuupa at binibenta ko na lang sa halagang 20,000. 20,000 po? Malaking halaga po yan pero mukhang maganda ang pwesto kung malapit sa kalsada. Oo, pwedeng-pwede kayo magtinda doon ng kahit ano. Pwedeng karinderya o kahit anong gusto nyo. Kung gusto nyo sa inyo na yun lahat. Pero Manang, ang 20,000 hindi biro. Wala kaming ganong kalaking ipon sa ngayon, lalo na kapos kami dahil sa daming bayarin. Huwag nyo munang alalahanin ng bayad. Pwede naman natin pag-usapan at pwede nyong hulugan. Talaga po, Manang. Isang malaking tsansa to para sa amin para makapagpatayo ng sariling pwesto at hindi na lang lagi nakadepende sa isda. Nang makauwi ang mag-asawa ng gabing yon, naging mainit ang kanilang usapan tungkol sa alok ni Manang Merna. Si Zenaida, kitang-kita ang pananabik dahil naniniwala siya na ito na ang sagot sa kanilang mga panalangin. Gusto niyang itayo ang pangarap niyang karinderya dahil alam niyang masarap siyang magluto at tiyak na dudumugin sila ng mga tao kung nasa tabi sila ng kalsada. Subalit si Leonard, nag-aalinlangan pa rin. Natatakot siya na baka mabigo ang kanilang plano at mas lalo lang silang mabaon sa utang kung hindi magtatagumpay ang bagong negosyo. Para sa kanya, masyadong mapanganib ang kumuha ng pwesto lalo na't wala silang sapat na puhunan para sa mga gamit at sangkap. Leonard, isipin mo naman, hanggang kailan tayo magtitiis sa pagtitinda ng isda sa palengke? Heto na ang pagkakataon natin. Zenaida, napakadelikado ng balak mo. Paano kung walang kumain sa atin dun? Paano kung ipag-iba bigla yung building na yun? Di dun natin malalaman kung para sa atin talaga yon. Pero kung hindi tayo susubok, hindi tayo maaalis sa hirap. 20,000 ang utang natin kay Manang Merna kung kukunin natin yun. Isipin mo ang bigat nun sa bulsa natin buwan-buwan. Kaya nga tayo magsisikap Alam kong masarap akong magluto at tiyak na maraming bibili sa atin, lalo na't malapit sa kalsada. Pero ang punto ko, kakayanin ba natin magpatayo ng karinderya sa daming kailangan na isaalang-alang? Alam ko, at magagawa natin yun basta may paraan. Tsaka kukunin ko tong tsansa na to para sa kinabukasan ni Kitty at Junard. Pagtulungan natin to, Leonard. Magtiwala ka naman sa akin. Sige na nga, wala na akong magagawa kung desidido ka talaga Pero kailangan natin magdoble kayod para mabayaran ng 20,000. Dahil sa pagpupumilit ni Zenaida, napapayag din niya si Leonard na kunin ng maliit na pwesto. Mula sa tiwala ni Manang Merna, sinimulan nilang ayusin ang maliit na building. Nilinis nila ang bawat sulok nito at kumuha ng ilang lumang mesa at upuan para masimula ng kanilang karinderya. Noong unang araw ng kanilang pagbubukas, kinabahan ang mag-asawa habang nagluluto si Zenaida ng kanyang mga paboritong putahe tulad ng adobo, sinigang at kaldereta. Sa unang ilang buwan,
naging sakto lang ang kanilang kita. May mga araw na mahina at may mga araw naman na marami-raming tao ang humihinto para kumain. Ngunit kahit papano, nakakatulong ito para mabayaran nila ang kanilang mga utang ng paunti-unti at makapag-aral ng maayos ang kanilang 2 anak. Ay, Zenaida, ang sarap talaga nitong luto mong adobo. Hindi ako nagkamali na kayo ang pinakuha ko sa pwestong to. Salamat, Manang. Malaki po ang naitutulong nito sa amin. Kahit paunti-unti, nakakabayad kami sa mga obligasyon namin. Huwag niyo lang madaliin ang lahat. Lahat ng negosyo dadaan sa pagsubok sa simula, pero may mararating din kayo. Sana nga po, Manang. Minsan kinakabahan pa rin ako kapag matumal ang tao pero tinitiis lang namin. Tiyaga lang ang kailangan nyo. Ang mahalaga, malinis ang pagkain nyo at maayos kayong makitungo sa mga customer. Opo, sinisiguro po namin na busog at masaya ang bawat kakain dito para bumalik-balik sila. Yan ang tamang pag-iisip. Darating ang araw na liliwanag din ang buhay nyo ng higit pa sa inaakala nyo. Maraming salamat po sa paggabay sa amin. Kayo po ang naging daan para magkaroon kami ng bagong simula. Ang mga payo ni Manang Merna naging inspirasyon para sa mag-asawa na lalong galingan sa kanilang karinderya. Sa kabila ng pagod at puyat sa paghahanda ng pagkain madaling araw pa lang, hindi sila sumusuko dahil nakikita nila ang bunga ng kanilang paghihirap. Ang kanilang maliit na kainan nagsisimula ng makilala sa kanilang lugar dahil sa sarap ng timpla ni Zenaida. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, unti-unti na ring nagbabago ang pananaw nila sa buhay habang nakakahawak na sila ng mas malaking pera. Ang dating mapagkumbaba ay unti-unting nahahaluan ng pagnanais na higit pang yumaman at lumaki ang kanilang pangalan. Leonard, tingnan mo ang kinita natin ngayong linggo. Halos doble na ang benta natin kumpara nung nasa palengke pa tayo. Oo nga, parang mas mabilis na ang pasok ng pera ngayon. Baka kailangan na natin magdagdag ng mga putahe sa susunod na buwan. Oo, tapos gusto ko ring ayusin tong pwesto natin. Papinturahan natin at lagyan ng mas magagandang ilaw para mas magmukhang sosyal. Yung magmukhang parang resto. Pero hinay-hinay lang sa paggasto, Zenaida ha. Bayaran muna natin ang buwang utang natin kay Manang Merna para wala na tayong isipin. Oo naman, pero kailangan din natin mag-invest sa itsura ng karinderya para mas dumami ang customers natin. Sa bagay, may punto ka riyan. At haanga ako sa'yo, mahal. Dahil magaling ka talaga sa ganitong negosyo. Siyempre naman, alam ko ang ginagawa ko. Gusto ko lang na maibigay ang pinakamaganda para sa pamilya natin. O sige, basta susuportahan kita dyan. Basta lang magsusumika pa tayo para sa mga bata. Ang determinasyon ng mag-asawa, tila walang hanggan habang nakikita nila ang bawat sentimong nadaragdag sa kanilang ipon. Si Zenaida, mas lalong naging perfectionist sa kanyang mga niluluto. Habang si Leonard, lalong naging seryoso sa pag-handle ng mga customer. Ang kanilang mga anak naman, nakakakita na rin ng pagbabago sa kanilang pamumuhay. Hindi na sila hirap sa pambaon at nakakabili na rin sila ng mga bagay na dati, pangarap lang nila. Kitty, Jonard, kumain na kayo rito. Binilang ko kayo ng paborito ng Chicken Joy para sa merienda nyo. Salamat, Ma. Buti na lang at hindi na tayo kumakain ng tuyo at isda gabi-gabi tulad ng dati. Oo nga po, Ma. Ang sarap ng ganitong buhay. Marami na tayong pambili ng kahit na anong gusto namin. Para yan sa inyo mga anak. Basta mag-aral kayo mabuti ha. Pinaghihirapan namin ang bawat sentimong ginagastos nyo para magkaroon kayo ng magandang buhay. Gusto ko sa susunod na taon lumipat na tayo sa mas malaking bahay. Hindi na kasya ang pamilya natin dito sa maliit na kwartong to. Talaga po, Ma. Gusto ko po ng sariling kwarto na may aircon para malamig tuwing matutulog ako. Kaya nga pagbubutihin pa namin ang pagtatrabaho para makuha nyo lahat ng gusto nyo. Basta wag nyo lang kaming bibigyan ng problema sa school. Opo, Pa. Magiging top students kami para lalo kayong maging proud sa amin. Ang simpleng karinderya, unti-unti nang nagiging isang kilalang kainan sa tabi ng kalsada. Ang bawat hinto ng mga sasakyan, katumbas ng mas malaking kita para kina Zenaida at Leonard. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-asenso,
May mga taong nagmamasid sa kanila, mga taong nakasaksi ng kanilang pagsisimula, at mga taong maaaring maging biktima ng kanilang lumalaking kayabangan. Leonard, tingnan mo yung matandang babae sa labas oh. Kanina pa yan nakatingin sa mga customer natin. Baka makaistorbo pa yan. Kaya mo na, alis din yan mamaya. Pero ang pangit tingnan eh. Ayoko ng mga madudungi sa labas ng pwesto natin. Baka magsialisa ng mga customer. Kaya mo na, ako na ang kakausap sa kanila para umalis. Dapat lang, gusto ko mapanatiling malinis at magandang imahe ng karinderya natin. Ayoko mapahiya sa mga pumapasok dito. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Zenaida patungo sa kanyang pangarap, tila nalilimutan na niya ang hirap na pinagdaanan nila noon sa palengke. Ang kanyang pananaw sa mga taong mahihirap nagsisimula ng magbago, na tila ba hinding-hindi na siya babalik sa ganong kalagayan. Ang kanyang kayabangan, unti-unti nang sumisibol na magiging mitya ng mga pangyayaring magbabago sa takbo ng kanyang mundo sa hinaharap. Lumipas sa mga buwan at tila hindi na mapigilan ang sunod-sunod na swerte ni Zenaida at Leonard. Ang kanilang karinderya na nagsimula sa isang maliit na gusali sa tabi ng kalsada, isa na ngayong sikat na kainan na dinadayo kahit ng mga taga-ibang bayan. Dahil sa dagsa ng mga customer, hindi halos magkanda-ugaga ang mag-asawa sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Doon na nila naisipang kumuha ng dagdag na tauhan sa kusina, lalo na sa paghuhugas ng maraming tambak na pinggan sa lababo. Sa gitna ng kanilang paghahanap, nakilala nila si Nanay Letty, isang 56 na taong gulang na byuda na bakas ang hirap sa mukha ngunit may determinasyong magtrabaho para sa kanyang apo. Tinanggap siya ng mag-asawa sa mababang pasahod, isang bagay na palihim nilang ikinatuwa dahil alam nilang gipit ang matanda kaya tatanggapin ito kahit na anong iabot nila. Nanay Letty, siguraduhin nyo na malinis ang bawat baso at plato na ilalabas nyo ha. Ayoko na may makitang sebo o dumi dahil masisela ng mga customer natin ngayon. Opo, Ma'am Zenaida, sinisikap ko pong kuskusin ng mabuti kahit medyo marami na po ang nakatambak dito sa lababo. Mabuti naman kung ganon. Marami tayong darating na customers mamayang gabi, kaya asahan nyo na mas dadami pa yan. Wala po yung problema. Sanay naman po ako sa ganitong trabaho eh. Basta't maayos lang po ang sahod ko para may panggastos kami ng apo ko. Huwag kayong mag-alala, Nanay Letty. Basta maayos ang trabaho nyo rito, hindi kayo mawawalan ng trabaho sa amin. Nginitian ni Zenaida ang matanda doon sa kusina at hindi man lang nakaramdam ng pag-aalala na baka mapano ito sa dami ng hugasin. Lumapit naman siya sa asawa niya na nasa labas. Leonard, mukhang matyaga naman ang matandang yon. Swerte natin dahil hindi siya mareklamo kahit tambak ang hugasin natin araw-araw. Oo, mabuti na lang at nahanap natin siya. Halos hindi na nagtatagal sa atin ang ibang working student dahil gustong mag-demand ng malaki. Tsaka dapat magtipid tayo sa tauhan para malaki ang makubra natin buwan-buwan. Tama ka riyan. Habang lumalaki ang karinderya, dapat mas nagiging matalino tayo sa pagtitipid sa mga tauhan natin. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Nanay Letty sa mga unang buwan. Kahit minsan, halos nahihilo na siya sa dami ng hugasin. Ngunit tinitiis niya ang lahat kasama ang ilang mga working students na nakiki-extra doon. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtayo sa harap ng lababo, pinapayagan naman siya ni Zenaida na mag-uwi ng mga tirang pagkain mula sa mga kaldero. Malaki ang pasasalamat ng matanda dahil ang mga tirang ulam na ito ang nagsisilbing hapunan nila ng kanyang apong si Jemuel. Ang batang tanging naiwan sa kanya matapos siyang iwanan ng mga magulang nito para bumuo ng kanika nilang mga bagong pamilya. At tuwing 11:00 ng gabi, naglalakad pa uwi si Nanay Letty patungo sa kanilang maliit na bahay na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Jemuel, apo, gising ka pa ba? Ito may dala akong ulam mula sa karinderya ni na Ma'am Zenaida. Mainit pa tong kaldereta. Lola, bakit ngayon lang kayo? Gabi na po at madilim na sa daan ah. Nag-alala po ako sa inyo eh. Pasensya na, apo. Dagsa ang tao kanina kaya natambakan kami ng mga hugasin sa kusina.
Kawawa ka naman, Lola. Gusto ko na po kayong tulungan dun. Pwede rin naman po akong pumasok dun para maghugas ng pinggan pagkatapos ng school ko. Wag na, Jemuel. Ayaw kong maistorbo ang pag-aaral mo. Mag-focus ka lang sa eskwela para makapagtapos ka. Pero Lola, hirap na po kayo eh. Paano na ang tuhod nyo? Kaya ko pa naman, Apo. Basta't makita kitang nakasuot ng toga balang araw, lahat ng pagod ko mawawala. Pero nangangako po ako, Lola. Magtatapos ako ng pag-aaral para hindi nyo na kailangan maghirap habang buhay. Determinado si Jemuel na nasa unang baitang pa lang ng high school na iahon sa hirap ang kanyang lola. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang trabaho ni Nanay Letty. Habang sa kabilang banda, ang karinderya ni na Zenaida at Leonard ay lalo pang dinarayo ng mga tao, pati na rin ang kanilang mga dating kasamahan sa palengke. Tuwing may bumibisita sa kanilang pwesto, hindi pinalalampas na mag-asawa ang pagkakataon na magmayabang tungkol sa kanilang mga bagong pundar na ari-arian. Ang kanilang tagumpay naging mitsa ng kanilang pagbabago, na ang dating mapagkumbabang mga tindero, unti-unti nang nilalamon ng kanilang sariling kayabangan. Oh, kumpare, buti naman at napadalaw kayo rito sa bago naming restaurant. Maupo kayo at libre ko na ang unang round ng drinks nyo. Grabe ka na, Leonard. Dati magkatabi lang tayo sa palengke. Ngayon may dalawang palapag ka ng kainan. Ganyan talaga kapag madiskarte, paring Lito. Nakabili na rin kami ng bagong sasakyan para hindi na kami nahihirapan mag-commute. At hindi lang yan, kumpare. Nakapag-down na rin kami para sa bago naming bahay sa subdivision. Ayaw na kasi ng mga anak namin dun sa dati naming tinitirhan. Ang swerte nyo naman, Mare. Baka naman pwedeng makahiram ng kaunti para lang pandagdag sa puhunan namin sa palengke. Nako, kumaring Vida, marami rin kaming binabayarang tauhan ngayon. Pero sige, dahil dati tayo magkasama, pautangin ko kayo. Huwag kayo mag-alala, handa kami magpahiram pero syempre, may tubo pa rin yan. Tubong pangkaibigan lang naman. Kalaunan, naging people pleaser ang mag-asawa sa kanilang mga kakilala. Subalit ang totoo, gusto lamang nilang ipagmalaki na mas mataas na sila kaysa sa iba. Ang mga katabi nilang maliliit na karinderya, unti-unti nang nawawala ng customer dahil sa laki ng kanilang pwesto at sa dami ng kanilang inihahain. May mga dessert na rin sila at iba't ibang pakulo na nakakaakit sa mga dumaraan. Habang ang mag-asawa abala sa pagtanggap ng mga papuri sa labas, si Nanay Letty naman halos malunod na sa dami ng hugasin sa kusina. Ang kanyang break time, madalas na nakakalimutan dahil sa utos ni na Zenaida na kailangang mabilis ang daloy ng mga kagamitan. Ang kanyang tuhod lalong kumikirot, ngunit hindi siya pwedeng tumigil dahil kailangan niya ng panggastos. Ma'am Zenaida, pasensya na po pero baka pwedeng maupo muna ako kahit 5 minuto lang. Kanina pa po talagang kumikirot ang tuhod ko. Nanay Letty, tignan mo yung tambak sa lababo. Kapag naupo ka, mas lalong dadami yan. Mabuti pa, bilisan mo na lang para mas maaga ka makauwi. Opo, pasensya na po. Pero ma'am, may hilingin din po sana ako. Baka pwedeng mag-advance ulit ako kahit kaunti lang. Ano? Nanay Letty, pang ilang advance mo na yan ngayong buwan? Halos wala na kayong sasahurin yan pagdating ng katapusan. Gagamitin ko lang po sana para ibili ng bagong uniform at sapatos ang apo ko. Papalapit na rin po kasi ang birthday niya. Naku Nanay Letty, hindi pwedeng puro advance ha. May iba pa kami sinasahuran. Pati yung mga cook natin kailangan bayaran. Hayaan mo na Leonard, bibigyan ko na lang siya. Pero sa susunod, wag na puro hingi ng advance ha, dahil nagugulo ang budget namin sa restaurant. Ay maraming salamat po ma'am sir. Malaking tulong na po ito para sa apo ko. Kahit may kasamang panunumbat, kinuha pa rin ni Nanay Letty ang pera para sa kanyang apo. Pag-uwi niya ng gabing yon, kahit pagod na pagod ang kanyang katawan, masaya niyang iniabot ang biniling sapatos at uniform kay Jemuel. Nakita niyang kislap sa mga mata ng bata.
Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para bumalik sa trabaho kinabukasan sa kabila ng sakit ng kanyang mga kalamnan. Apo, ito na ang sapatos mo. Binili ko rin ang bagong uniform mo para hindi ka na nahihiya sa imong mga kaklase. Lola, maraming salamat po. Ang ganda po nitong sapatos. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Yan lang ang tanging maipamamana ko sa iyo. Opo Lola, gagalingan ko po para balang araw ako naman ang bibili sa inyo ng magagandang gamit. Sa kabilang banda naman, lalong nagiging spoil ang mga anak ni na Zenaida at Leonard na halos araw-araw na lang humihingi ng mga bagong gamit. Mama, gusto ko ng bagong iPhone. Yung mga kaklase ko sa school sila naka-latest model na. Ako na lang ang napag-iiwanan. Ako rin, Papa. Gusto ko ng bagong gaming console. Sabi mo, kapag lumaki ang kita ng restaurant, bibilan mo ko. O sige, bukas na bukas pupunta tayo sa mall. Ibili natin lahat ng gusto nyo para hindi kayo mukhang kawawa sa school. Dapat natin pagbigyan ng mga bata, mahal. Gusto ko makabawi sa mga panahong hindi natin maibigay ang mga gusto nila. Ang mga anak na mag-asawa laging naghahangad ng mga material na bagay. Habang tumatagal, mas lalong naging garapal ang kayabangan ni na Zenaida at Leonard. Hindi na nila kinakausap ang kanilang mga dating kaibigan sa palengke, maliban na lamang kung may pagkakataon silang magmalaki. Mas lalo pa silang nagyabang ng maging ganap na restaurant ang kanilang dating karinderya. Ngunit sa likod ng magandang itsura na ito, ang maruming sekreto ng kanilang kusina kung saan pinahihirapan nila ang kanilang mga tauhan. Si Nanay Letty, halos hindi na pinapayagang umuwi ng maaga dahil kailangang matapos ang lahat ng hugasin kahit abutin pa siya ng hating gabi. Nanay Letty, bakit parang bumabagal ka yata? Tingnan mo yung mga baso, ang dami pa niyan. Ay, pasensya na po, ma'am. Sadyang makirot lang po talaga mga kasukasuan ko dahil sa lamig ng tubig at tagal ng pagtayo. Lahat naman tayo napapagod, Nanay Letty. Pero kami, kahit pagod, tuloy ang pagkayod. Yan ang sikreto kaya kami mayaman na ngayon. Opo, naiintindihan ko po. Itutuloy ko na po to para matapos na. Dapat lang, huwag mong gagamitin ang edad mo para magdahilan ha. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang. Dahil marami naman nag-a-apply dyan sa labas. Kaya ko pa po, sir. Huwag niyo po sana ako tanggalin dahil kailangan po ng apo kong pambayad sa eskwela. Eh di bilisan mo, huwag mo sayangin ang oras. Ang kalupitan ni na Zenaida at Leonard nagsimulang kumalat sa kanilang mga tauhan. Ang mga working student na kasama ni Nanay Letty nagsimula ng magsipag-alisan dahil hindi nila matagalan ang ugali ng mag-asawa. Dahil dito, mas lalong bumigat ang trabaho ng matanda. Siya na ang naguhugas, siya pa ang naglilinis ng sahig ng kusina at nagtatapo ng mga basura. Sa kabila nito, hindi man lamang siya dinadagdagan ng sahod. Ang kanyang mga tirang pagkain na iniuuwi, unti-unti na ring binabawasan ni Zenaida dahil ayaw daw nitong masanay ang matanda sa libre. Ang puot, unti-unting namumuo sa dibdib ni Nanay Letty. Subalit kailangan niyang manahimik para sa kinabukasan ni Jemuel. Apo, pasensya na kung kaunti lang ang dala kong ulam ngayon. Hinigpitan na kasi ni na ma'am ang paglabas ng mga tira sa kusina. Ayos lang po Lola, ang mahalaga nakauwi kayo ng ligtas. Pero Lola, bakit parang namamaga ang mga kamay niyo? Ay wala ito, Apo. Babad lang sa sabon at tubig kaya medyo namumutla at namamaga. Mawawala rin to bukas. Lola, huwag na po kayong pumasok. Magpahinga naman po kayo bukas. Ako na lang ang gagawa ng paraan para sa pambaon ko. Ay wag mong intindihin ang tuhod at mga kamay ko. Ang intindihin mo ang mga exam mo. Gusto ko mataas ang makuha mong grado. Pinaghihirapan niyo po ang bawat barya, Lola. Ayoko pong makita kayong nagdurusa para lang sa akin. Ito ang tadhana natin sa ngayon, Jemuel. Pero naniniwala ako na darating ang araw na tayo naman ang nasa itaas. Sana nga po, Lola. Sana makita ni na Ma'am Zenaida kung gaano kayo kasipag at bigyan naman kayo ng tamang sahod. Ngunit ang pag-asang yun ni Jemuel,
tila isang pangarap lamang. Habang lumilipas ang mga linggo, ang kayabangan ni Sinaida at Leonard umabot na sa puntong pati ang mga matatandang humihingi ng limos sa tapat ng kanilang restaurant, kanilang ipinagtatabuyan ng may kasamang panlalait. Isang gabi, isang matandang lalaking nakasuot ng madungis na damit ang tumayo sa harap ng pinto ng restaurant. Humihingi lamang ito ng kahit kaunting tira-tirang pagkain. Ngunit ang hinarap sa kanya, ang galit na mukha ni Leonard na tila ba nakakita ng isang peste na dapat puksain. Hoy tanda, umalis ka rito sa harap ng pinto ha. Nakakabala ka sa mga customers na papasok eh. Pakiusap po, kahit kaunting kanin lang po. Gutom na po ako. Ano ba yan, Leonard? Bakit may pulubi rito? Ang baho-baho niyan. Baka mawala ng gana mga kumakain sa loob. Umalis ka na sabi. Kung ayaw mong tawagan kong barangay para kalad ka rin kapalayo rito. Wala po ba kayong puso? Kahit isang dakot na kanin lang po. Hindi niyo pa maibigay sa dami ng pagkain niyo rito. Ang pagkain dito para sa mga nagbabayad, hindi para sa mga katulad mong tamad na umaasa sa hingi. Umalis ka na! Guard, ilayo niyo itong matandang to rito ha. Siguraduhin niyo na hindi na yan makakalapit sa pwesto natin. Ang salbahe niyo naman. Tandaan niyo, babalik din sa inyong pagtrato niyo sa ibang tao. Kakarmahin kayo! Tinawanan lamang ng mag-asawa ang sinabi ng matanda. Para sa kanila, ang mga ganong banta ay galing lamang sa mga taong inggit sa kanilang narating. Leonard, narinig mo ba yung matanda? Karma raw? Nakakatawa talaga tong mahihirap. Akala mo mga may ibubuga? Huwag mo nang pansinin yon. Ang mahalaga, puno na naman ang kahan natin ngayong gabi. Isang matagumpay na araw na naman para sa atin. Gusto ko sa susunod na buwan, mag-order tayo ng bagong chandelier para sa dining area. Gusto ko, mas lalong kuminang ang restaurant natin. Sige, gagawin natin yan. Wala namang hindi kayang bilhin ng pera natin ngayon eh. Habang nagpaplano ang mag-asawa kung paano pa lalong madadagdagan ang kanilang ipon sa pamamagitan ng pagkakait sa kanilang mga tauhan, si Nanay Letty, unti-unti nang bumibigay ang katawan. Ang kanyang tuhod, halos hindi niya na maigalaw. At ang kanyang mga kamay ay puno na ng sugat dahil sa matatapang na kemikal ng sabon na ipinapagamit sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kusina, bigla siyang natumba dahil sa sobrang pagkahilo. Sa halip na tulungan at dalhin sa ospital, siya pa ang sinisi ng mag-asawa dahil sa mga nabasag na pinggan. Ma'am, pasensya na po. Bigla lang pong nagdilim ang paningin ko. Nanay Letty, tingnan mo yan nabasag mo mga pinggan oh. Alam mo bang imported yan at galing pa sa Maynila? Patawad po, ma'am. Babayaran ko na lang po pagdating ng sahod ko. Anong ibabayad mo? Halos wala ka nang kinikita dahil sa dami ng advance mo eh. Mag-ingat ka naman. Tumayo ka na dyan at linisin mo yung mga nabasag. Huwag kang mag-inarte na parang hihimatayin ka dahil marami pa tayong gagawin. Opo, tatayo na po. Pasensya na po talaga. Sa susunod na mangyayari pa to, Nanay Letty hindi na kami magdadalawang isip na palitan ka. Hindi kami nagbabayad ng taong lampa. Bilisan mo na dyan May mga VIP customers tayong darating mamaya at ayaw kong makakita ng basura rito sa kusina. Sa mga sandaling yon, ang huling hibla ng pagpapakumbaba sa puso ni Nanay Letty, tuluyan ang naputol. Ang kayabangan ni Sinaida at Leonard, umabot na sa hangganan nito. Hindi nila alam na ang bawat patak ng dugo mula sa sugat ni Nanay Letty sa pagkabasag ng pinggan, nagsilbing panata ng kanyang paghihiganti. Jemuel, apo, pasensya na kung nahuli ako sa pag-uwi. Oh, Lola, bakit nakabenda ang mga kamay niyo? May nangyari po ba sa trabaho? Wala naman, apo. Binenda ko lang ang mga kamay ko para di mamaga. Lola, sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Oo nga, apo. Tsaka mag-focus ka lang sa pagbabasa mo dyan. Sige po, Lola. Basta magsabi kayo kapag may problema, Oo, apo. Sa mga sumunod na gabi, matapos ang isa na namang mahirap na araw sa restaurant,
Laging naiiwang mag-isa si Nanay Letty sa loob ng kusina para sa huling paglilinis. Habang hawak ang lumang basahan, naririnig niya ang tawanan ni Zenaida at Leonard sa labas habang masayang kumakain. Kumalam naman ang sikmura niya dahil hindi pa siya nakakakain mula patanghali. Kaya naman tumigil muna siya sa paghuhugas para sana kumuha ng pagkain sa mga kaldero. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang nagdilim ang kanyang paningin at natumba sa sahig. Narinig naman na mag-asawa sa labas ang tunog ng kalabog sa kusina. Napatayo sila para tingnan yon. At doon pagpasok nila, nagulantang sila na makita ang matandang nakahandusay sa sahig. Mabilis nilang binuhat ang matanda at isinakay sa kanilang sasakyan para dalhin sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa emergency room, mabilis namang inasikaso ng mga nurse ang matanda. Habang ang mag-asawa, hindi mapakali sa labas, pabalik-balik sa paglalakad. Zenaida, paano kung may makaalam nito? Siguradong pagpipistahan tayo kapag nalaman nilang may tauhan tayong hinimatay sa pagod. Huwag kang maingay, Leonard. Mas lalo mo lang akong pinapakaba. Ang isipin natin kung anong sasabihin natin sa doktor kapag tinanong kung bakit siya nagkaganito. Sabihin na lang natin na dati na siyang may sakit at bigla na lang siyang natumba. Wala tayong kinalaman sa kondisyon ng katawan niya. Sana nga ganun lang kadali yun. Pero hindi mo ba nakita ang mga kamay niya? Nagkasugat-sugat na yun sa kakahugas. Baka isipin nilang pinapabayaan natin siya. Heto na ang doktor. Ayusin mo yung mukha mo. Huwag kang magpahalata na natataranta tayo. Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Ipagpaumanhin niyo pero wala na kami nagawa. Dead on arrival na siya pagdating dito. Ano po? Patay na po siya? Mukhang sumuko na ang puso niya dahil sa sobrang pagod at malnutrisyon. Mukhang hindi rin siya nakakakain na maayos base sa pagsusuri namin. Para bang binuhusan ng malamig na tubig ang mag-asawa sa kanilang narinig. Ang matinding kaba, napalitan ng takot sa kung paano sila magpapaliwanag sa batas at sa pamilya ng matanda. Hindi nila maisip kung paano nila haharapin si Jemuel, ang apo na alam nilang tanging umaasa lamang kay Nanay Letty. Lola, bakit mo ko iniwan? Paano na ako ngayong wala ka na, Lola? Matapos ang nangyari sa matanda, halos manlumo si Jemuel na malamang patay na ang kanyang lola. Sa edad na 13, ang mundo niya ay gumuho ng mabalitaan ang sinapit ng kanyang lola sa loob ng ospital. Hindi niya matanggap na ang tanging taong nagmahal at nag-aruga sa kanya, wala na sa kanyang tabi. Sa maliit nilang barong-barong, tanging katahimikan at ang amoy ng kandila ang naging kasama niya sa unang gabi ng kanyang pag-iisa. Wala siyang ibang matakbuhan. Walang ibang kamag-anak na pwedeng hinga ng tulong dahil matagal na silang tinalikuran ng kanyang sariling mga magulang. Dahil sa nag-uumapaw na galit, sinugod ni Jemuel ang restaurant na mag-asawa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang humingi ng paliwanag kung bakit nila hinayaang mamatay ang kanyang lola sa loob ng kanilang kusina. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pintuan ng resto, hinarang na siya ng gwardya. Ang kanyang marungis na itsura at ang kanyang pagwawala, hindi akma sa marangyang kapaligiran ng restaurant kaya pilit siyang itinulak palayo. Walang nagawa ang bata kundi ang mapaupo sa tapat ng kalsada habang pinagmamasdan ng mga taong masayang kumakain sa loob na walang alam sa pangyayari. Sa gitna ng kanyang paghikbi, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Iho, baka naman meron kang kahit konting barya dyan. Gutom na ako eh. At kanina pa ako pinagtatabuyan ng mga tao rito. Ito po ang huling barya sa bulsa ko. Pambaon ko po sana ito bukas eh. Pero mas kailangan niyo po siguro ng pagkain ngayon. Napakabuti ng iyong puso, Jemuel. Alam ko ang pinagdaraanan mo. Alam ko ang ginawa ng mag-asawang yun sa lola mo. Sino po kayo? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko at ang nangyari sa lola ko? Isa rin ako sa mga taong tinapaktapakan ng kanilang kayabangan noon. Eto, tanggapin mo ang librong ito. Huwag mo itong ipakita sa kahit na kanino. Ano pong gagawin ko rito sa libro?
Hindi ko po kailangan ng babasahin. Kailangan ko po ng hustisya. Nariyan ang ustisyang hinahanap mo. Gamitin mo yan para makaganti sa mga kumitil sa buhay ng lola mo. Magsumikap ka. Ipakita mo sa kanila ang tunay na tagumpay na hindi dinadaan sa pang-aapi. Tinanggap ni Jemuel ang libro na may halong pagtataka. Sandali siyang napatingin sa restaurant ni na Sinaida at nang muli siyang lumingon para magpasalamat sa matanda, nagulat siya dahil wala na ito. Naglaho ang lalaki na parang bula sa gitna ng maraming tao. Mahigpit na niyakap ni Jemuel ang libro at naglakad palayo. Dala ang isang pangako na balang araw, babalik siya para maningil. Lumipas ang 10 taon at ang batang 13 anyos noon ay isa na ngayong ganap na lalaki. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa pamamagitan ng sariling sikap. Dahil sa kanyang pagtsatsaga, nakapagpatayo siya ng sariling negosyo sa tapat mismo ng restaurant ni na Sinaida. Hindi naman nagpakilala si Jemuel sa publiko. Pinanatili niyang lihim ang kanyang pagkatao at ang katotohanang siya ang may-ari ng bagong bukas na kainan sa kabilang panig ng kalsada. Habang siya ay nagtatagumpay, ang mag-asawang Zenaida at Leonard ay lalong naging tanyag at mayaman. Ngunit ang kanilang ugali, lalong naging masama. Ang kanilang mga anak na sina Kitty at Junard ay lumaking mga mata pobre at walang galang sa mga tauhan, katulad ng kanilang mga magulang. Naging schoolmates pa ni Jemuel ang dalawa nung high school at saksi siya sa kung paano nila ipahiya ang mga estudyanteng mahihirap. Akala ng pamilya, wala nang titibag sa kanilang yaman. Ngunit hindi nila alam na ang bawat pahina ng librong hawak ni Jemuel ay puno ng mga madidilim na orasyon at kaalaman sa pangkukulam. Ayoko sanang gamitin tong kaalamang to dahil alam ko may kapalit to. Pero sa tuwing nakikita ko ang mga mukha nyo, bumabalikan lahat sa akin. Sa kabila ng kanyang narating, mas pinili ni Jemuel na pumasok sa loob ng kuta ng kanyang mga kaaway. Nag-apply siya bilang assistant na tagaluto sa restaurant ni na Sinaida gamit ang pangalang Carlo. Dahil sa tagal ng panahon, hindi na siya nakilala ng mag-asawa. Tinanggap nila siya dahil sa kanyang husay sa kusina. Ngunit hindi nila alam na nagpapasok na sila ng isang taong wawasak sa kanila mula sa loob. Sa kanyang pananatili roon, nakita ni Jemuel kung gaano pa rin kalupit ang mag-asawa sa kanilang mga tauhan. Si Leonard, laging ura-urada kung mag-utos at walang pasensya. Habang si Zenaida naman, napaka-strikta sa lasa ng pagkain na kapag hindi niya nagustuhan, ipapaulit niya ng walang bayad ang overtime ng mga cook. Carlo, bilisan mo dyan ha. Bakit ang bagal mo maghiwa? Hindi kami nagbabayad dito ng taong pagungkong kumilo sa kusina ha. Pasensya na po, Sir Leonard. Sinisiguro ko lang po na pantay-pantay ang hiwa para maganda ang presentation. Huwag mo kaming turuan tungkol sa presentation ha. Ang kailangan namin, bilis. Kapag hindi ito natapos sa loob ng 10 minuto, kaltas sa sahod mo ang bawat minutong delay. Opo, ma'am. Susunod po ako sa gusto nyo. Kahit napipilitan, tinitiis na lang ni Jemuel ang pagpapahirap ng mga ito dahil yun lang ang paraan para makuha niya ang loob nila. Ginagawa niya yon habang ang mag-asawa ay nag-uusap sa labas kasama ang kanilang anak na si Kitty. Tingnan mo tong bagong assistant, Leonard. Mukhang masunuri naman at hindi mareklamo. Hindi katulad ng mga nakaraang kinuha natin. Dapat lang. Marami namang gustong pumasok dito eh. Kaya kung ayaw niya, madali siyang palitan. Ma, sino yung bagong assistant sa kusina? Parang pamilyar ang mukha niya pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Ay, wag mo nang intindihin yon, Kitty. Isang hamak na tagaluto lang yon. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo para balang araw, ikaw na nga hawak nito. Si Kitty na ngayon ay isang dalaga na. Madalas mapatingin kay Jemuel tuwing nasa loob ito ng restaurant. May kakaibang atraksyon siyang naramdaman mula nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Ginamit naman ito ni Jemuel bilang isang malaking bitag. Nagpakita siya ng pekeng kabaitan para mas mapalapit sa pamilya.
Gusto niyang malaman ang bawat detalye ng nangyari noong gabing mamatay ang kanyang lola. Ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Leonard ang madalas na paglapit ng kanyang anak sa bagong assistant. Kinausap niya si Jemuel ng silang dalawa lang at binigyan ito ng isang matinding babala na wag lalampas sa kanyang hangganan. Carlo, lumapit ka nga rito. May gusto lang ako linawin sa'yo para hindi tayo magkaroon ng problema. Ano po yan, sir? May mali po ba sa ginagawa ko sa kusina? Wala sa trabaho mo ang problema, kundi sa paglapit mo sa anak ko. Huwag mong isipin na porket gwapo ka may pag-asa ka na sa kanya. Sir, nag-uusap lang po kami tungkol sa mga menu na gusto niyang ipasok sa restaurant niyo. Huwag mo ko lukuhin. Layuan mo si Kitty. Trabaho lang ang pakay mo rito at hindi mangyayari na mapalapit ka sa pamilya namin. Naiintindihan ko po, sir. Hindi na po mauulit. Mabuti na yung malinaw. Tandaan mo kung nasan ang lugar mo Isang tagahugas at tagaluto ka lang. At kami ang amo mo. Palihim na napangiti si Jemuel habang naglalakad palayo. Hindi niya kailangang sumagot ng pabalang dahil alam niyang malapit na ang kanyang paghihiganti. Sinimulan na ni Jemuel ang unang bahagi ng kanyang plano gamit ang mga natutunan niya sa libro. Sa bawat pagkakataong siya ang humahawak ng mga sangkap, may inihahalo siyang isang kakaibang likido na kanyang binuo mula sa mga halamang gamot at orasyon. Hindi ito nakamamatay, ngunit may kapangyarihan itong baguhin ang panlasa ng kahit na pinakamasarap na putahe. Sinadya niya ito para unti-unting mawala ng tiwala ang mga customer sa restaurant ni Sinaida at Leonard na matagal nang ipinagmamalaki ang kanilang kalidad. Hetong unang tikim ng aking paghihiganti. Sisimulan nating sirain ang inyong pangalan bago ko kayo tuluyang pabagsakin. Sa sumunod na araw, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Isang customer ang umorder ng kanilang best-selling na kaldereta. Ngunit pagkakagat pa lang nito sa karne, bigla itong napadura. Ang lasa na dati malinamnam, naging kasing pait ng apdo at may amoy na tila nabubulok na karne. Nagulat ang mag-asawa dahil alam nilang bago at malinis ang lahat ng sangkap na ginamit. Sinundan pa ito ng marami pang reklamo mula sa ibang mesa. Ang mga taong madalas kumain doon, nagsimulang magbulong-bulungan tungkol sa biglang pagbaba ng kalidad ng pagkain sa restaurant. Nalito sina Sinaida at Leonard dahil wala pa silang natatanggap na kahit anong batikos mula nang itayo nila ang establishmentong ito. Waiter, ano tong sinerve niyo sa akin? Ang amoy ay parang galing sa kanal at ang lasa hindi ko maintindihan. Pasensya na po, sir, pero bago po ang luto namin yan. Hayaan niyo po at papalitan namin. Ano ba nangyayari rito? Leonard, tingnan mo ang mga pagkain sa kusina. Bakit nagkakaganito ang reklamo ng mga tao? Hindi ko alam, Sinaida. Sinusunod naman natin ang recipe. Carlo, halika nga rito. Ano ba hinalo mo sa mga ulam na to? Wala po, sir. Kung ano pong ibinibigay niyo sa akin sangkap, yun lang po ang ginagamit ko. Baka po sa supplier niyo may problema. Imposible. Matagal na naming supplier ang mga yon at laging sariwa ang dala nila. Tigman mo nga tong sasa, Leonard, para malaman natin. Sige nga. Diyos ko, bakit ganito lasa? Parang may laso na ewan. Itapon niyo lahat yan at magluto ng bago. Sige po, sir. Lilinisin ko po ang buong kusina para masiguro na walang kontaminasyon. Habang nagkakagulo ang mag-asawa at ang kanilang mga tauhan, nananatiling kalmado si Jemuel. Alam niyang ito pa lang ang simula. Nakikita niya rin ang takot sa mga mata ni Sinaida at Leonard. Ang takot na mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit higit sa pagbagsak ng negosyo, ang layunin ni Jemuel ay ang makita silang nagdurusa sa paraang dinanas ng kanyang lola. Kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para mas mapalapit kay Kitty, na siya ring tanging taong maaaring magbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa mga lihim na itinatago ng kanyang mga magulang sa loob ng maraming taon. Carlo, pasensya ka na sa ugali ni Papa kanina ha. Masyado lang siyang stress dahil sa mga nangyayari sa restaurant. Ayos lang, Kitty. Naiintindihan ko naman eh. Mahirap talaga mawala ng kontrol sa negosyong pinaghirapan nyo. Minsan naiisip ko, baka kaarma na namin to.
Marami kasing kwento si Mama tungkol sa mga taong nakaaway nila nun sa palengke. Karma? Bakit mo naman nasabi yan? May nagawa ba silang masama sa ibang tao? Hindi ko sigurado, pero may nabanggit silang matandang babae na namatay daw dito sa loob ng bata pa ako. Simula nun, naging mailap na sila sa pakikipagkapwa-tao. Matandang babae? Anong pangalan niya? Hindi ko alam ang pangalan eh. Basta ang alam ko lang, dishwasher siya rito. Pero wag na natin pag-usapan yan. Baka marinig pa tayo ni Papa. Napatitig si Jemuel kay Kitty. Ang impormasyong nakuha niya, sapat na para kumpirmahin ang lahat. Ang galit niya ay lalong nag-alab at ang sumunod na hakbang sa kanyang plano magiging mas matindi. Hindi na lang panlasa ng pagkain ang kanyang sisirain. Sisimulan na niyang pasukin ang kanilang mga panaginip at ang kanilang katinuan. Sa bawat gabi na lumilipas, ang mga orasyon ni Jemuel ay nagiging mas malakas at ang anino ng kanyang lola tila nagpapakita na sa bawat sulok ng restaurant. Naghihintay ng tamang sandali para maningil sa bawat luhang pumatak noon. Malapit na, Lola. Ang bawat sandali ng pagdurusa nila para sa inyo. Hinding-hindi sila makakatakas sa dilim na sinimulan nila. Ang mag-asawang si Naida at Leonard nagsimula ng makaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangitain. Naririnig nila ang tunog ng mga pinggan na nagkakandabasag sa gitna ng gabi. Kahit wala namang tao sa kusina, nararamdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila may bumubulong sa kanilang mga tenga na mga salitang hindi nila maintindihan. Ang kanilang kayabangan, unti-unti nang pinapalitan ng matinding takot na walang gamot at walang halaga ng salapi ang makapag-aalis. Habang si Jemuel patuloy sa kanyang pagpapanggap, ang kanyang paghihiganti, dahan-dahang kumakalat na parang lason sa buong pamilya. Sinaida, narinig mo ba yon? Parang may naglalakad sa taas pero alam kong tayo lang ang nandito sa bahay. Huwag mo akong takutin, Leonard ah. Kulang lang tayo sa tulog dahil sa dami ng problema sa restaurant. Hindi, sigurado ko. At tignan mo itong mga kamay ko. Bakit parang nangungulubot at nangingitim kahit hindi naman ako nagtatrabaho sa labas? Baka allergy lang yan. Tsaka mabuting magpahinga na lang muna nga tayo. Sa susunod na natin ayusin ang mga reklamo ng customers. Sana nga ganun lang kasimple to. Pero bakit parang nararamdaman kong presensya ng matandang yun? Yung dishwasher na namatay sa kusina natin? Tumigil ka nga. Patay na siya at matagal nang kinalimutan ng mundo. Walang multong babalik para sa atin. Ngunit mali si Zenaida dahil ang multo ng kanilang nakaraan hindi lang nasa kanilang isipan. Ito ay nasa harap na nila. Nagtatrabaho sa kanilang kusina at unti-unting kumukuha ng lahat ng mahahalaga sa kanila. Noong una, hindi pinapansin ni Zenaida ang mga kwento ng kanyang asawa tungkol sa mga malamig na hangin o mga yabag na naririnig sa kusina kapag malalim na ang gabi. Para sa kanya, ang mga ito'y guni-guni lamang ng mga taong pagod o sadyang matatakutin. Ngunit isang gabi, habang siya ay naiiwan mag-isa sa kanyang opisina para ayusin ang mga recipe at kwentahin ang kita, ang katahimikan ay binalot ng isang pamilyar ngunit nakakapangilakbot na tunog mula sa kusina. Ito ang kalansing ng mga pinggan na tila hinahalo at pinag-uumpog. Tumigil siya sa kanyang sinusulat at pinakinggan ang bawat kalansing. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na baka may daga lang sa lababo. Ano ba yan? Pati ba naman sa gabi may nanggugulo pa? Siguradong may nakaiwang maruruming pinggan ng mga tamad na tagahugas na yon. Pinilit niyang bumalik sa kanyang ginagawa. Subalit ang tunog, hindi tumitigil. Sa halip, lalo pa itong lumakas at naging mas agresibo. Bigla niyang narinig ang isang malakas na pagkabasag ng pinggan na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Hindi lang yun basta pagbasag dahil parang sadyang inihagis ang pinggan sa sahig. Nanindig ang balahibo ni Zenaida. Isang pakiramdam na dati hindi niya pinaniniwalaan.
Nilakasan niya ang kanyang loob at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng kusina. Ang bawat hakbang niya may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Nang buksan niya ang pinto, ang amoy ng malansang isda at nabubulok na karne ang sumalubong sa kanya. Kahit panilinis na ang buong lugar bago sila magsara. Nakita niya ang mga basag na pinggan sa gitna ng sahig. Nagkalat ang mga piraso na tila sinadyang wasakin. Sino yan? Kung nagtatago ka dyan, lumabas ka na! Hindi ako natutuwa sa mga biro mong ganito! Ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa gripo. Tumingin siya sa bawat sulok ngunit wala namang tao ron. Subalit biglang may narinig siyang mahinang sitsit mula sa itaas. Dahan-dahan niyang itiningala ang kanyang ulo at doon ang kanyang hiningay tila tumigil. Nakalambitin sa kisame ang anyo na hinding-hindi niya malilimutan. Ito ang mukha ni Nanay Leting nangingitim na. Ang mga mata nito'y tila luluwa na sa laki at puno ng puot na nakatitig ng diretsyo kay Zenaida. Ang kanyang mga kamay na dati puno ng sugat sa paghuhugas, mas lalong naging nakakatakot. Ang mga kuko, mahahaba at tila handang sumakal. Isang matinis at nakabibinging sigaw ang kumawala sa bibig ni Zenaida. Isang sigaw na gumulat sa kanyang pamilya na naghihintay sa labas. Leonard, tulong! Zenaida, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? May magnanakaw ba rito? Leonard, nakita ko siya doon! Isang multo! Mama, wala naman kami nakikita. Oo nga ma, baka dala lang yan ng stress kaya ka nagkakaganyan. Hindi, sigurado ako sa nakita ko. Nakatingin siya sa akin. Gusto niya akong patayin. Zenaida, kumalma ka nga muna. Napaparaning ka na rin pero kailangan mo rin ng pahinga. Mula ng gabing yon, hindi na nakabalik sa dati si Zenaida. Naging praning siya sa bawat sulok ng kanilang bahay at kahit sa restaurant, laging tumitingin sa likuran at natatakot sa bawat tunog na naririnig. Hindi na siya makapagtrabaho ng maayos at pati ang kanilang negosyo tuluyan ng napabayaan. Ang kayabangan na dati ay kanyang suot-suot, napalitan ng isang mukhang laging puyat at puno ng pangamba. Subalit hindi lang si Zenaida ang biktima. Ang buuring pamilya nagsimulang makaramdam ng mga kababalaghan na hindi nila maipaliwanag. Papa, hindi na ako makatulog na maayos. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, may naririnig akong bumubulong sa tenga ko. Ako rin pa, parang may naglalakad sa ilalim ng kama ko at kinakalmot ang sahig gabi-gabi. Tumahimik na kayo. Lahat tayo pagod lang dahil sa mga problema sa restaurant. Huwag niyong dagdagan ang iniisip ko. Hindi na ito normal, Leonard. Pati ikaw, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ang itim na ng ilalim ng mga mata mo at nanginginig lagi ang mga kamay mo. Dahil ito sa puyat at matinding stress, marami tayong bayarin at ang restaurant halos wala ng customer dahil sa mga sunod-sunod na problema. Natatakot na ako pa. Baka totoo yung sinasabi ni Mama na sinusumpa na tayo ng matandang yon. Walang sumpa. Ang kailangan natin solusyon, hindi mga kwentong barbero. Ang negosyo ni Zenaida at Leonard ay tuluyan ng nanganib. Dahil sa kanilang mga karamdaman at sa mga chismis na may nagmumulto sa kanilang restaurant, kaya unti-unting lumayo ang mga customer. Ang kanilang dating kainan na puno lagi ng tao, naging tahimik. Ang mag-asawa, hindi na makapagyabang sa kanilang mga kumpare at kumare dahil sila mismo hirap nang tumayo sa sarili nilang mga paa. Sa kanilang kawalan ng pag-asa, naisipan nilang lumapit sa isang taong dati nilang minaliit at tinalikuran. Si Manang Merna, ang dati nilang kaibigan at ang tanging pag-asa na naiisip nila para matigil ang mga kababalaghang ito. Maliban sa pagiging negosyante ni Manang Merna, dati rin itong manggagamot sa kanilang probinsya. Zenaida, kailangan natin pumunta kay Manang Merna. Alam ko nag-away tayo noon at binastos natin siya nung nangungutang siya. Pero siya lang ang may alam sa mga ganitong bagay. Nakakahiya, Leonard.
Alam mo kung paano natin siya ipinahiya sa harap ng maraming tao sa palengke nung bumagsak ang negosyo niya. Pero buhay at ang negosyo natin ang nakataya rito. Kung hindi natin siya lalapitan, baka mas lalo tayo mabaliw. Sige na nga, magdala tayo ng pera. Alam kong kailangan niya yun ngayon. Bayaran na lang natin ang tulong niya para hindi na siya magalit sa atin. Tara na, ayoko na manatili sa bahay na to kahit 1 minuto pa. Naglakad ang mag-asawa patungo sa maliit at payak na bahay ni Manang Merna. Malayo ito sa karangyaan na nakasanayan nila. At baka sa paligid ang hirap ng buhay ng matanda. Nang marating nila ang pinto nito, nag-aalangan silang kumatok. Bumukas ang pinto at lumabas si Merna. Ang mga mata niya'y puno ng talas at tila binabasa ang bawat takot na nakaukit sa mukha ng mag-asawa. Hindi siya nagpakita ng tuwa o galit, kundi isang malamig na pagtanggap na tila ba matagal niya nang inaasahan ang kanilang pagdating. Ang mag-asawa halos lumuhod sa kanyang harap dala ang kanilang kayabangan na ngayon, durug na. Anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba hindi na kayo titingin sa mga taong nasa ibaba niyo? Manang Merna, pakiusap. Tulungan mo kami. Nagkamali kami noon at handa kami magbayad ng malaki ngayon. Basta matulungan mo lang kami sa nararanasan namin. Sige, sabihin niyo sa akin. Ano bang problema niyo? Manang, mukhang minumulto kami. Naalala niyo po bang matandang dishwasher na namatay noon? Si Nanay Letty. Hindi na kami makatulog. Pati ang mga anak namin dahil lagi kami nakakarinig ng mga bulong. Ang isang kaluluwa, hindi nang bubulabog ng walang dahilan. May ginawa ba kayong hindi maganda sa kanya bago siya nawala? Wala naman kaming ginawa. Binigyan namin siya ng trabaho at pinakain. Sadyang matanda na siya kaya siya namatay. Huwag kayong magsinungaling sa harap ko kung gusto niyong gumaling. Ang mga bulong na yan, hindi lang basta panggugulo. Yan ay bunga ng isang matinding galit. Pakiusap, gamutin mo kami. Heto ang pera. Kunin mo lahat ng to basta patigilin mo lang ang mga bulong. Pera? Akala niyo ba lahat ng bagay na dadaan sa pera? Tinitigan ni Manang Merna ang pera. Pagkatapos, tumingin siya sa mag-asawa ng may halong awa at pangungutya. Tinanggap niyang bayad dahil sa kanyang pangangailangan. Subalit alam niya sa kanyang loob na ang perang ito hindi sapat para pawiin ang sumpa na nakakapit na sa kanilang mga kaluluwa. Pumasok siya sa loob at kumuha ng ilang mga tuyong dahon at isang bote ng maitim na likido. Inutusan niya ang mag-asawa na inumin ito at ipahid sa kanilang mga pintuan at bintana para daw hindi na makapasok ang anumang masamang espiritu. Ngunit habang ginagawa niya ito, isang babala ang kanyang iniwan na nagpabigat sa loob ni Sinaida at Leonard. Ito'y panandali ang lunas lamang. Pero tandaan nyo, ang gamot na to, pantaboy lang. Kung ang sumpa ay nanggagaling sa isang buhay na tao na may matinding puot sa inyo, hindi ito gagana ng matagal. Buhay na tao? Ano ibig mo sabihin, Manang Merna? May gumagawa sa inyo ng hindi maganda. May gumagamit ng pangkukulam para bulabugin kayo. Isipin nyo kung sino ang taong labis yung sinakta na may kakayahang gawin ito. Wala kaming maisip. Marami kaming kaaway sa negosyo pero wala kaming alam na nangungulam. Mag-ingat kayo. Ang taong malapit sa inyo ay maaaring siya palang humuhukay ng inyong libingan. Salamat, Manang Merna. Gagawin namin ang lahat ng sinabi mo. Basta't gumana lang tong gamot na to. Umuwi ang mag-asawa na may kaunting pag-asa. Ngunit ang takot, nananatili pa rin sa kanilang mga puso. Sinunod nila ang lahat ng utos ni Merna. Ipinahid ang likido sa bawat sulok ng kanilang bahay at ininom ang mapait na gamot. Ngunit sa kabilang banda, si Jemuel, tahimik lang na nagmamasid mula sa kanyang sariling restaurant. Alam niya ang bawat kilos na mag-asawa at ang pagpunta nila kay Manang Merna ay bahagi lamang ng kanyang inaasahan. Ang kanyang plano mas malalim pa sa inaakala ng kahit sino. Inihahanda na niya ang kanyang pinakamatinding orasyon.
ang orasyon na pipilit sa mag-asawa na aminin ang kanilang mga kasalanan. Kahit anong gamot ang inumin nyo, hindi nyo mayaalis ang laso na itinanim ko sa mga budhi nyo. Ang bawat bulong, mas lalong lalakas hanggang sa hindi nyo nakayanin ang ingay sa sariling konsensya nyo. Lumipas ang ilang araw at sa halip na bumuti ang kanilang kalagayan, mas lumala ang nararanasan ng pamilya. Ang mga gamot ni Manang Merna, tila walang bisa laban sa kapangyarihan ng galit ni Jemuel. Ang mga bulong, naging mga hiyaw na naririnig na nila kahit sa gitna ng tanghali. Ang kanilang restaurant, na natiling nakasara. Ang mag-asawa na dati hindi maabot dahil sa taas ng kanilang lipad, ngayon nanlulumo na sa loob ng kanilang sariling bahay. Hindi na sila makapagyabang dahil wala na silang maipagmalaki. Ang kanilang yaman, tila unti-unti nang naglalaho kasabay ng kanilang katinuan. Leonard, bakit tayo tumigil? Uminom na tayo ng gamot. Ginawa na natin lahat-lahat. Pero bakit nararamdaman ko pa rin ang mga kamay ni Nanay Leti sa leeg ko? Di ko na rin alam, Sinaida. Parang mababaliw na ako eh. Ang mga anak natin ayaw na nilang lumabas ng kwarto dahil sa takot. At paano na tayo? Kailangan na siguro natin buksan ng restaurant. Wala na tayong pambayad sa mga utang natin kung mananatili tayong sarado. Paano bubuksan wala tayong tauhan? Lahat sila nag-alisa na dahil sa takot. Pati si Carlo hindi na rin nagpapakita. Bumalik na lang tayo ulit kay Manang Merna. Sabihin natin sa kanya na hindi gumana ang gamot niya. Wala na tayong pera, Sinaida. Naubos na sa pagpapagamot at sa mga utang natin. Ano na mangyayari sa atin? Ang desperasyon ni na Sinaida at Leonard umabot na sa sukdulan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na katok ang narinig nila sa kanilang pinto. Inakala nilang si Manang Merna yun o baka isa sa kanilang mga pinagkakautangan. Ngunit pagbukas ng pinto, ang tumambad sa kanila ay ang mukha ni Carlo o si Jemuel. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata may kakaibang kislap na tila ba may hawak siyang malaking sikreto. Tila nakakita ng isang anghelang mag-asawa sa gitna ng kanilang impyerno. Hindi nila alam na ang taong nasa harap nila ang siya palang dahilan ng kanilang paghihirap. Sir Leonard, Ma'am Sinaida, narinig ko po ang nangyayari sa inyo. Napadalaw po ako rito para mag-alok ng tulong. Carlo, salamat naman at dumating ka. Kailangan namin ng tao sa restaurant eh. Kailangan naming ayusin ang lahat. Tutulungan ko po kayo, pero may isang kondisyon. Kailangan nating ayusin ang lahat mula sa ugat ng problema. Anong ugat? Gawin mong lahat, Carlo. Basta maibalik lang ang dati naming buhay. May alam po akong paraan para matigil ang mga bulong. Pero kailangan yung harapin ang nakaraan nyo ng buong katapatan. Anong nakaraan? Wala kaming tinatago, Carlo. Sabihin mo na kung anong dapat namin gawin. Bukas ng gabi, magkita-kita tayo sa ibibigay kong address. Doon natin gagawin ang ritual para tuluyang mapatahimik ang kaluluwang nambubulabog sa inyo. Tinanggap ng mag-asawa ang alok ni Jemuel nang walang anumang pagdududa. Para sa kanila, si Carlo, isang tapat na tauhan na nais lamang silang tulungan. Hindi nila napansin ang bahagyang pagngiti ni Jemuel habang kanyang pinagmamasdan ang kanyang mga biktima. Sana, ito na ang katapusan ng paghihirap natin, Leonard. Gusto ko nang bumalik sa dati. Gusto ko nang maipagmalaki ulit ang restaurant natin. Magtiwala tayo kay Carlo. Mukhang alam niya ang ginagawa niya. Bukas, matatapos na ang lahat ng to. Pero bakit parang mas kinakabahan ako ngayon? Parang may mas masama mangyayari bukas. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Matulog na tayo. Kailangan natin ng lakas para bukas. Subalit sa kabilang panig ng kalsada, si Jemuel dahan-dahang binubuksan ang kanyang libro sa huling pahina. Ang orasyon, kanyang binibigkas ng pabulong. Ang bawat salita, tila may kasamang lakas na nagpapadilim sa paligid. Ang kanyang paghihiganti,
Hindi lang para sa kanyang lola, kundi para sa lahat ng mga taong naging biktima ng kayabangan ni na Zenaida at Leonard. Ang tunay na paniningil, hindi lang basta sakit ng katawan, kundi ang pagkawasak ng dangal na kani-kanilang ipinagmamalaki sa loob ng maraming taon. Maganda kayo. Ang kayabangan nyo magsisilbing sarili nyong bitag. Bukas, ang mundo ang magiging saksi sa pagbagsak nyo. Ang huling gabi ng paniningil, dumating na sa gitna ng isang liblib na lugar kung saan matatagpuan ang isang abandonadong bahay na luma at tila kinaina ng panahon. Ang mag-asawang Zenaida at Leonard, kasama ang kanilang mga anak na sina Kitty at Junard, dahan-dahang pumasok sa loob habang bitbit ang matinding takot na hindi na maalis sa kanilang mga sistema. Pagkapasok nila, mabilis na isinara ni Carlo ang pinto at inilak, isang tunog na nagpabilis ng tibok ng puso ng mag-asawa. Inanyayahan niya silang maupo sa gitna ng isang bilog na mesa na may nakahandang 4 na upuan. Carlo, bakit kailangan sa ganitong klaseng lugar pa tayo gumawa ng orasyon? Nakakatakot naman dito. Oo nga, at bakit ikaw lang ang nandito? Akala ko ba may kasama ka matanda na biyasa sa ganito? Sir Leonard, Ma'am Zenaida, ako na lang ang tanging pag-asa nyo para matigil ang sumpa na bumabalot sa pamilya nyo. May sapat akong kaalaman para tapusin ito ngayong gabi. Pa, ayoko rito. Naririnig ko na naman yung mga bulong. Mas malakas sila ngayon kaysa nung nasa bahay tayo. Ako rin, Kitty. Parang may umaaplos sa bato ko eh. Carlo, bilisan mo nang gagawin mo dahil gusto ko na talaga umalis. Maupo na kayo at wag na maraming tanong. Maghawak-hawak kayo sa paligid ng mesang ito at wag na wag kayong bibitiw anuman ang mangyari. Sige, susunod kami. Basta siguraduhin mo lang na pagkatapos ito mawawala ng multo ng matandang yun sa buhay namin. Dahan-dahang inilabas ni Carlo ang isang itim na kandila at nilagay ito sa gitna ng mesa bago ito sinindihan. Tumingin si Carlo ng diretso sa mga mata ni na Zenaida at Leonard. Isang tingin na puno ng bagsik na pilit niyang itinago sa likod ng kalmado niyang mukha. Sinimulan na niya ang pagbigkas sa mga kakaibang salita na hindi maintindihan ng pamilya na nagpapatindig din ng kanilang balahibo. Habang tumatagal, ang hangin sa loob ng bahay nagiging mas mabigat at mas malamig. Ang mag-asawa nagsimulang manginig. Hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa presensya na tila pumupuno sa bawat sulok ng abandonadong silid. Alam ni Carlo na ito na ang tamang pagkakataon para simulan ang kanyang tunay na pakay. Ngayong nagsimula ng orasyon, kailangan niyo akong sagutin ng buong tapat. Ang bawat kasinungalingan, may katapat na sakit na hindi niyo kakayanin. Ano ba mga tanong yan? Bakit kailangan pa namin magsalita? Hindi ba dapat tinataboy mo lang ang espiritu? Ang espiritu, hindi aalis hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Sabihin niyo sa akin, anong klaseng mga bulong bang naririnig niyo? Boses ng isang matandang babae. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong. Sinasabing nagugutom daw siya at hindi makahinga. At ang ingay sa kusina niyo, anong madalas niyong marinig sa tuwing mag-isa kayo sa restaurant? Mga pinggan. Tunog ng mga pinggan at tila may naguhugas kahit wala namang tao. Minsan naririnig din namin ang kalabog ng katawan na natumba sa sahig. May nangyari ba noon sa mismong kusinang yon? Oo. May tauhan kaming namatay dahil sa pagod. Isa siyang dishwasher. Ngayon, ito na ang pinaka-importanteng tanong. Kayo ba ang naging dahilan kung bakit namatay ang matandang dishwasher sa loob ng restaurant nyo? Ano? Wala kaming kinalaman doon. Bigla na lang siya natumba dahil sa katandaan. Hindi namin siya pinatay. Sa sandaling binigkas ni Leonard ang kasinungalingang yon, biglang namatay ang itim na kandila at binalot sila ng kabuuang dilim. Isang matinis na tili ang lumabas mula sa bibig ni na Zenaida at Leonard habang hawak-hawak nila ang kanilang mga tenga.
Nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanilang mga pandinig habang ang mga boses ng libu-libong naghihingalong matanda tila sumasabog sa loob ng kanilang mga ulo. Ang sakit, hindi mailalarawan. Tila ba may mga karayom na tumutusok sa kanilang mga utak. Sa gitna ng kanilang paghihirap, muling sinindihan ni Carlo ang kandila. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na ang tauhang si Carlo ang nakikita nila kundi isang lalaking puno ng puot at paghihiganti. Tumayo siya at hinarap ang mag-asawa na ngayon, nakaluhod na sa sahig dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magsisinungaling. Ang itim na kandila, hindi namamatay maliban na lang kung ang nasa harap ko, mga mamamatay tao. Pakiusap, Carlo. Patigilan mo na to. Hindi na namin kaya ang sakit. Maawa ka sa mga anak namin. Awa? Nasaan ang awa nyo nung namamalimos ng pagkain ng lola ko sa loob ng kusina nyo? Nasaan ang awa nyo nung hinayaan nyo siyang mamatay sa pagod habang kayo nagpapakasasa sa yaman? Anong sinasabi mo? Sino lola? Sino ka ba talaga at bakit mo ginagawa sa amin to? Ako si Jemuel, ang batang nawala ng mahal sa buhay dahil sa kasakiman nyo. Ako ang batang pinagkaitan nyo ng hustisya. Ikaw? Ikaw yung apo ni Letty? Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Dahil sa inyo, ang kayabangan nyo nagturo sa akin na gumamit ng ganitong kapangyarihan. Ngayon, sabihin nyo ang totoo o hahayaan ko kayong mabingi na lang habang buhay. Matawarin mo kami, Jemuel. Oo, aminado na kami. Pinabayaan namin siya. Hindi namin siya pinakain at hinayaan namin magtrabaho kahit may sakit na siya. Patawad! Matapos ang madugong pag-amin na yon, biglang tumigil ang lahat. Ang dugo sa mga tenga ni Zenaida at Leonard tumigil na sa pag-agos. At ang mga bulong biglang napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Napaupo sa sahig ang mag-asawa, basang-basa ng pawis at luha. Habang si Jemuel nakatayo pa rin at nakatingin sa kanila ng walang emosyon. Ang kanyang paghihiganti natapos na rin sa wakas. Hindi niya sila pinatay dahil alam niyang ang mas matinding parusa ang mabuhay sila ng may bitbit na kahihiyan at pagsisisi. Lumipas ang ilang buwan at ang tanyag na restaurant ni Zenaida at Leonard tuluyan ng nagsara at naibenta sa murang halaga para lamang mabayaran ang kanilang mga utang at pampaospital. Ang pamilya na dati hindi maabot dahil sa kayabangan, bumalik sa simula. Zenaida, maganda na tayo. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ni Aling Letty. Kailangan nating pumunta sa puntod niya. Handa na ako. Ito na lang ang tanging paraan para makatulog tayo ng maayos sa gabi. Ang humingi ng tawad sa kanya araw-araw. Ma, buti na lang at binigyan pa tayo ng pagkakataon ni Jemuel na magbago. Akala ko talaga doon na tayo mamamatay. Kahit mahirap na ang buhay natin ngayon, mas payapa naman ang pakiramdam ko kaysa nung marami tayong pera. Pero puro naman tayo pananakit sa kapwa. Tama ka, anak. Ang kayabangan, wala talagang idudulot na mabuti. Mas mabuti nang bumalik tayo sa baba para matuto kung saan tayo nanggaling. Si Jemuel naman, nakatayo sa malayo. Pinagmamasda ng mag-asawa habang nag-aalay ng bulaklak sa puntod ng kanyang lola. Ang kanyang puso na dati puno ng puot, unti-unti nang naghilom. Napatunayan niya na ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa yaman kundi sa kakayahang ituwid ang mga pagkakamaling nagawa. At dito na nagtatapos ang kwento ng mayabang na mag-asawa. Ang kwentong ito, isang malaking aral na ang kayabangan hindi dapat pamarisan dahil ang bawat barya na iyong ipinagmamalaki, walang silbi kung ang kapalit nito
ang pagyurak sa dangal ng iyong kapwa. At laging tandaan, minsan ang mga bulong na naririnig sa dilim, hindi lang basta pananakot. Ito ay ang tinig ng mga taong inabuso at kinalimutan na humihingi ng katarungan. Wakas!